Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong impeachment ni Sara Duterte, no? Sapagkat nga yung unang impeachment complaint po na hinain kay Sara Duterte, siya ay na-impeach sa House of Representatives at naisampa nga po yung complaint na yan sa Senado. Pero eventually ay hindi nga nag-forthwith si Chis Escudero, hindi inaksyonan ng Senado hanggang sa natenga at nagkaroon po ng ruling ang Supreme Court na yung impeachment complaint ay lumabag sa 1-year bar rule. Ibig sabihin ay walang magiging impeachment trial. So yung po yung unang impeachment complaint kay Sara Duterte. Kumbaga na-abort. Kasi nga sabi ng Supreme Court, pwede uling mag-file pero intayin po ang 1 taon. Mula nung unang pinail, yung unang impeachment complaint. So ganun kasimple. Ngayon, pag-usapan po natin yan. Umuugong po ngayon yung pagpapile po ng impeachment complaint kay Sara Duterte sa darating po na February. O kaya ay sa mga susunod pang buwan. Next year. 2026. So kapag lumipas na po yung 1 taon, ay pwede na naman siyang sampahan ng complaint. Siyempre, magsisimula po yan sa Congress at pag naaprubahan po yan ng Congress ay itutungtong po yan sa Senado. Ang tanong po ngayon dyan mga kabunyog, mga kababayan, ay viable pa ba? Practical pa ba na magkaroon ng impeachment trial si Sara Duterte? So, ang maliwanag na sagot po dyan, yes po. Di ba? Una po, hindi lamang sa issue yan ng practicality kung tayo ay pragmatic o hindi. No? Given po yung mga political situation natin ngayon. Ito po ay issue ng accountability kasi. No? Yung paghahanap po ng taong bayan ng katarungan sa paggastos sa pera ng bayan na maraming mga katanungan kay Sara Duterte sa paggastos niya ng pera ng bayan na hindi niya naman pinapaliwanag. Actually, yung unang impeachment complaint, nakalusot si Sara doon dahil sa technicality, yung 1-year bar rule. Pero essentially, wala pa pong nasasagot na mga katanungan sa paggastos niya ng confidential fund at yung marami pang mga akusasyon at mga lumitaw na impormasyon laban sa kanya, kagaya po ng mga panunuhol sa mga DepEd official nung siya ay DepEd secretary pa na mismong pinatutunayan po ng mga opisyal ng DepEd. So, yung bribery, betrayal of public trust, yan po essentially ay hindi pa nasasagot ni Sara. So, dapat yan ay masagot. Hindi po sasagutan sa social media, di ba? Hindi rin po sa bastusan sa committee hearing sa Congress o sa Senado. Alam naman natin ginagawa ni Sara. Binabastos niya yung mga congressman tsaka mga senador. Kumbaga, wala talagang kortesiya si Sara Duterte kahit po sa kahit wag na po sa mga congressman at senador. Kahit po sa mismong institusyon. Yung institusyon ng ating legislatura. Hindi po yan ginagalang ni Sara. Ngayon, ang tanong uli, anong mangyayari kung maipail yan? So, ang sinasabi po ng Makabayan Black, isa po yung mga grupo na yan na talagang nagsusulong ng impeachment ngayon, ay pinag-aaralan nila mabuti yung pagsasampa po ng impeachment mula po sa Kongreso hanggang makarating ng Senado. Bakit po? Dahil marami na pong mga requisites, no? Mga tawag dito, requirements ang nilagay po ng Korte Suprema sa kanilang desisyon doon sa huling impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nag-decide nga po ang Korte Suprema dyan. So maraming mga requisites o mga kailangang gawin para talagang pulido ang impeachment complaint hanggang sa makarating sa Senado. So pinag-aaralan po yan ng Makabayan Black. Ngayon, ano ang lagay? Sa Congress ba may sapat pambilang? Tingin po natin kasi ang kailangan lang naman po dyan ay 1/3 1/3 ng mga congressman. Tingin ko po, may sapat pa rin talagang bilang ang mga congressman
na nagnanais na mamatuloy po ang impeachment trial, di ba? Pagdating naman po sa Senado, ang tanong, may sapat bang bilang para makonvict si Sara o hindi? Yan po hindi na po muna natin sasagutin sapagkat ang mahalaga ay matuloy po ang impeachment trial, no? Dahil kapag nasa Senado na po yung trial at sila naman talaga ang lilitis niyan, ay makikita po ng taong bayan yung mga ebidensya na ihahain, yung mga testimonya at yan po'y sasagutin. Sasagutin naman po yan ni Sara Duterte kasi meron siyang karapatan nasagutin ang lahat ng akusasyon sa kanya. So, makikita po ng taong bayan yan at ang taong bayan po ang bubuo ng public opinion. At tingin po natin sa public opinion na yan, napakalaki po ng impluwensya niyan sa mga politiko, lalo sa mga senador. Hindi po pwedeng halimbawa, bubulat-latin yung bank account ni Sara, ipapasampi na po ng impeachment court yung halimbawa yung kanyang mga sinasabing bank account sa BPI na sinasabing hinuhulugan ng drug lord. O di pag yan po officially nakuha ang kopya at nailadlad po yan sa impeachment court, makikita po yan ng taong bayan. Yan ba'y totoo, yan ba'y peke, di ba? So kung totoo yun, bahala na po ang taong bayan humusga na sila pala'y tumatanggap ng pera sa drug lord o kaya naman ay hindi. Depende po yan sa ebidensya na ipapakita sa impeachment court. Kaya yung mga senador na yan na boboto sa impeachment trial ay magdedepende po yan ng malaki sa public opinion. So, ang mahalaga lang po dito ay maisampa po ng maayos at mabilis ang impeachment complaint, ang articles of impeachment sa Senado. At mula sa Senado ay magta-trial, bahala na po ang taong bayan dyan na husga. Kasi naman po yan, sigurado tayo, ipapublic po yan, ipapakita po yan sa publiko, gagawin po transparent yung impeachment trial. Kagaya po nung impeachment trial ni Joseph Estrada at ni dating Chief Justice Renato Corona. Diba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang kailangan gawin ngayon ay talagang maging pulido yung articles of impeachment na isasampa. Na hindi na siya mahahanapan pa ng butas. At dapat naman talaga, kung talagang si Sara naman ay, sabi nga niya handa naman siyang humarap. Handa niya sagutin ang mga akusasyon, di dapat talagang ituloy na yung impeachment trial na yan. Once and for all. Kasi, laging sinasabi ng mga Duterte, handa kami, kasi pinagbibintangan kami, pinupolitika kami. O di para masabi pong hindi talaga pinupolitika at magkaalaman labasan ng ebidensya, depensa at prosecution, maglabasan ng ebidensya, si Sara Duterte naman ay maraming magiging abogado po yan. O di malalaman ng taong bayan ng katotohanan kasi maglalabasan ng ebidensya. Maghaharapan ngayon. Yun po yung pinakamahalaga dito, mga kabunyog, mga kababayan, na makita ng taong bayan ano ba talaga. At kung may kasalanan, panagutin, di-impeach, i-convict. At isa nga po sa magiging parusa dyan ay perpetual disqualification to hold public office. Ibig sabihin po, hindi na pwedeng tumakbo si Sara sa halalan, hindi na rin siya pwede kahit i-appoint po siya. Di na po siya pwedeng kumawak ng kahit anong pwesto sa gobyerno, kahit po barangay tanod, di ba? Kaya nga po, perpetual disqualification to hold public office. Di ba? Hindi na po siya pwedeng magtrabaho pa sa gobyerno. Yan po ang isa sa parusa. No? Yung pong sinasabi na makukulong siya ay hindi po. Sapagkat yung pagkakakulong ay kung kakasuhan na po siya sa regular court, kagaya po ng Sandigan Bayan. Ngayon naman po, pag siya ay naging guilty dyan, may kasama po yung pagkakakulong. Pero dito po sa impeachment trial, kung siya convicted, ay lang po, matatanggal siya bilang Vice President at siya ay pagbabawalan ng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Yun po ang implication ng hatol kung convicted. Kung not guilty naman, di the usual, tuloy ang laban ni Sara hanggang 2028 and beyond. So kailangan niya patunayan, hindi lang po sa mga senador, kundi sa harap ng taong bayan na siya ay walang kasalanan. So yun po, napakaliwanag, So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dyan at tingin talaga natin dapat ituloy na ang
impeachment trial ni Sara Duterte para lahat tayo ay magkaalaman na talaga. No? Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.